Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sasagot lamang po tayo sa ilang mga katanungan ng mga subscribers po ni Autorans. Ang sabi po ni Domingo Lunag, Sir, talaga po bang may tubig ang turbo ng Starex GRX RV? Kasi nang tinanggal ko ang hose sa turbo, nakita ko na may tubig ang ibabaw niya. Normal po ba? Ito, hindi po ito Starex. Ito ay Crosswind. Pero halos karamihan po ng mga lumang design ng mga turbo, meron po talagang inlet ng tubig at meron din siyang labasan ng tubig. Yun ay upang mapalamig yung turbo. Kasi napakainit po talaga ng turbo kapag yan ay nagko-compress ng hangin. Hihigupin niya yung hangin tapos i-compress niya. Kasi ang tindi ng RPM yan eh. Ang turbo kaya niyang umikot ng 350,000 RPM or more pa. So dahil sa nagko-compress siya ng hangin, umiinit ng todo. Kaya nga yung iba naglagay pa ng turbo timer. Yung halimbawa galing ka sa biyahe, bago mo patayin ang engine mo, kailangan palamigin mo muna kasi nga umiinit ng todo yung turbo. Pero dahil nga doon, sa sobrang init na yon, ay naglagay sila ng daanan ng tubig dahil yung tubig na yon ang magpapalamig doon sa turbo. Ano yung example nun? Ito Ron, pakita mo nga yung yung linya ng tubig dyan. Abalahin lang kita. Ng turbo. Ito, nasaan ba yun? Yan. Yan. Ayan, yung hawak mo na yan. Tapos saan siya pupunta? Doon. Ayun. Yung dalawang tubo magkadikit. Ayan. Okay. Doon sa baba. Kasi yung sa baba po, yung tubig dyan ay malamig. So yung tubig na yon aakyat doon sa turbo at lalabas ulit dito. Ganito po kasi ang travel ng tubig Lalabas dito o yung coolant, lalabas dito yung coolant, mainit yan. Papasok dito sa radiator. Tapos palalamigin ng cooling fan natin. Bababa ulit doon sa baba, pupunta naman dito. So dito malamig na yan. Papasok ngayon doon sa engine para palamigin yung engine. At yung portion din ng tubig na yon ang aakyat dito sa turbo para palamigin niya yung turbo. Kaya karamihan nung mga engine na mayroong cooling system na galing sa coolant, galing doon sa radiator, yan kahit hindi mo gamitan ng turbo timer yan walang problema. Kasi talaga may nagpapalamig sa kanya. Pero meron bang mga turbo na walang nakalagay na linya ng coolant or linya ng tubig? Nako, marami po. At ito pong ipapakita ko naman sa inyo. Ito yung makina ng Toyota Innova na 2KD. Ano po ito? 2.5 diesel. Ayan. Ito yung kanyang turbo. May mga nakita tayo, RJ. Tulad nitong hose na to. Kung tutusin, wala na to. So ilagay mo sa JO nito for recommendation yung hose na yan. No, baka mamaya dyan pa tayo last touch. Diba? Yung ating vlog no nakaraan, umiwas tayo sa last touch. Okay, ito yung turbo ni Toyota Innova. Pansinin mo, RJ, meron ba tong linya ng tubig? May nakikita ka ba? Linya ng tubig sa Crosswind kasi. Meron sa Crosswind. Nasaan ang linya ng tubig nito? Meron? Wala langis lang Sa ilalim Wala wala. Wala siyang linya ng coolant, ng tubig. So itong mga ganitong klaseng turbo na talagang sobrang lakas mag-init dahil yan ay nakapatong pa talaga doon sa exhaust manifold. Ayan, tignan nyo. Kaya nga ganito kulay niyan. Ito ay cast iron, papunta na yan doon sa tambucho. Sobrang init mag-compress nito. Ngayon, dahil doon, kapag ito yung sinasabi nga nila, kaya naglagay ng turbo timer, na kapag sobrang init ng makina mo, yung talagang galing ka sa mabilis na takbo hindi yung takbong traffic lang. Pagka takbong traffic lang, hindi mo masasabing yun ay sobrang init. Pero yung talagang bumabiyahe ka na ang takbo mo, 120, 140, yun yung mga bawal na takbo, o kaya talagang sobrang tindi ng RPM mo, sagad na sagad, yun yung talagang medyo ipahinga mo muna kahit 5 o 10 minuto, ang makina mo, naka-idle ka, wag mo munang papatayin. Kasi nga, sobrang init dito. Dahil wala siya nung coolant na magpapalamig sa kanya, yung takbo ng tubig. Katulad nung sa Crosswind na pinakita ko sa inyo, meron. Ito, wala. Ngayon, tignan din natin yung ibang modelo. Yung bang mga Ford ay meron ba siyang tubig o wala? Okay, punta tayo dun sa kabila. 1 horsepower. 1 mechanic horsepower na ngayon itong Ford Ranger na ito. Pakita ko sa inyo yung turbo nito. Halika, magpakita ka sa TV, sa YouTube. Ang laki po ng turbo nito. Mas malakas talaga to. Ibang klaseng bumomba ng pressure to. So ito po, tingnan nyo mga kapatid, lagayan lang ng langis.
Ayan. Nasaan yung kabila niyan, pare ko? Ayun. Oh. Lagayan lang to ng langis. Wala rin tong katulad noon sa crosswind at doon sa mga Starex na mayroong linya ng tubig. So wala talagang magpapalamig sa kanya. Napakainit talaga niya. Kaya dito natin maia-advise yung talagang dapat bago mo ipahinga ang makina mo, bago mo i-shutdown or i-shut off, medyo magpa-idle ka muna kahit 5 minuto lang. Kung talagang sobrang tindi nung ginawa mong pagmamaneho, yung talagang galing ka sa matataas na lugar, talagang binomba mo ng husto ang acceleration mo, napakainit talaga nung iyong turbo, napakainit ng engine bay mo, yan, medyo ipahinga mo ng konti. O kaya naman, ibukas mo ang hood mo kung ikaw ay paparada na para makalanghap man lang ng fresh air yung engine mo, at siguro kahit 2 to 3 minutes, mabilis naman din talagang lalamig po yan dahil ito po ay aluminum. Kaya lang dapat makasagap din siya ng fresh air. Ito naman ay yung sa mga pag-iingat lang natin sa ating mga engine. Marami naman dyan talaga. Hindi naman ginagawa yon pero hindi naman kagad bumibigay ang kanilang turbo. Ang isang nakakasira talaga sa turbo, ito mga kapatid. Ano pangalan mo? Adrian. Ha? Adrian. Okay, Adrian. Kapag ka nagpapaklining ng turbo, ito lang ang pwede natin buksan. Yung portion na to. Yan. Yan lang ang pwede natin buksan. Kasi, pag pati ito binuksan mo, dito ngayon nagkakaroon ng problema yung sipol. No? Pag binuksan mo yan, kaya nga ito, may sealant pa yan sa loob eh. No? Pag binuksan mo yan, pag binalik mo, nagkasipol na, ang problema, yung iba, sobrang lakas ng sipol, mababader ka, maiinis ka. Kaya hanggat maaari, itong pinaka-compressor, huwag nyo nang pakialaman to, hindi naman to masyadong dumudumi. Kung may dumi man to, kaunting mga ano lang yan, mga banil. Alam mo ba yung banil? Alin ba yung banil? Libag. O parang ganun lang yon at tubig lang ang ipanlinis nyo. No, huwag nyong gagamitan ng matatapang na mga cleaner kasi baka masira yung pinaka-seal niyan sa loob. So ito naman, pag kinalas nyo, ito bibigyan ko kayo ng konting tip ha. Ito, pag kinalas nyo yan, bago nyo ibalik yung mga washer na yan, ang ginagawa namin dyan, medyo ginagato namin, ginagano namin ng konti. Oh. Ayan, parang ganyan. Oh. Ayan. Para kapag katinurnilyuhan mo dito, talagang inilalapat niya yung dalawa, pumapantay na gano'n yan. Ganun po yan. Kasi kung ilalagay mo lang yung washer na yan at medyo nakabisaklat na ng konti yan, nakapagano na, magiging useless na yung pag-clamp niya rito. Ito yan, kinaklamp yan. Ayan, pansinin nyo yan. Kinaklamp yan. Kaya kung ibabalik nyo lang din, yung dating posisyon ng washer, o kaya nabaliktad mo pa, mahihirapan siyang i-clamp ng todo yan, at nagkakaroon din po ng leak dyan sa turbo. Kaya kung magbubukas kayo nito, huwag nyo nang pakialaman to. Dito okay lang dahil nandito talaga lahat yung carbon. Pakita mo. Ayan, sobrang dumi niyan, di ba? Nandyan lahat yung carbon, nandyan lahat yung particulate matters. Pero dito hindi naman tingnan nyo yan, Kaya hanggat maaari, huwag nyo nang pakialaman itong portion ng compressor para hindi kayo makasira ng turbo. Hindi naman talaga dumudumi yan. Okay, Kuya Jun, may nakita ka na ba dyan? Meron na. Ha? Ito. Alin yan? Naku, lakas Teka, may maririnig ba nitong mic natin? Maririnig yan. Sige, dito ako sa kabila. Sige nga. Yung kabila. Ayan. Sa diesel kasi talaga mas matindi yung ingay niyan pag umaandar yan kasi malakas ang compression mga kapatid. Ito bagong overhaul to. Kumusta yung yung liner niya? Nagpalit ba ng liner? Bakas pa naman yung huning, no? So ang malalaman na lang dito, yung piston nito kung talagang maluwag. So sabi mo kanina, ilan tornilyo yun doon sa transmission? 3 piraso. 3 piraso lang. Buti hindi nalaglag. Nagpit kulang. Kulang. Taga ito pa pressure pump. Ito, niya. tingnan mo, ito. Pressure pump niya. Hindi nakapasok. Sagad yan. Ha? Sagad na yan? Hindi pa, maluwag Maluwag yan. Hindi nahigpitan. Ayun, kaya talagang magkakaproblema. Anyway, ito namang makina na to, kung may mali lang sa trabaho, ayusin lang natin yung mali para hindi naman magastosan ng malaki yung may-ari nito. Yung kasing ingay ang kailangan lang nating ayusin dito.
So piston slap ang unang ayusin, no? Piston slap lang. Pwedeng magpapalit lang ng liner or magpapalit tayo ng piston. Baka hindi nagpalit to eh. Hindi, para... Baka hindi nagpalit yan. Baka na-damage na dati yung piston. O di syempre, maluwag na yon. So sasayaw yan sa loob pagka yan ay umaandar na. So yun, mamaya siguro kung aabutan pa natin, titignan pa natin kung pag binaba itong makina, kung ano talaga ang itsura ng piston. Ito yung oil pan ng Ford Ranger na binababa ni Paring Jun. Sige nga, lukayin mo nga. Oh, ribaba. Lata. Oh, metal. Huwag mo na munang linisin yan ha. Ihuli natin linisin, ilagay mo lang doon. Para pagpunta ng may-ari, maipakita natin sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Ito naman, another sobrang duming makina. Dinala dito, anong gusto na may-ari? Umaandar naman, di ba? Opo, sir. Anong gusto na may-ari? Timing belt, sir. Papalitan. Palit ng timing belt at Pan belt. pan belt. Okay, ngayon, Kasi dito, sir, kaya pinanggal. ayun yung mga oil seal. Oo. Okay, palit ng timing belt. Ayun na yung timing belt. Kinalas na pala ni Al. Tapos sobrang dumi. At sira ito. Palit din tayo. Isang set to, no? Opo, sir. Itong turbo nito, wala din yung daanan ng tubig. Ayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kapatid. Ito yung video na to. Nangalawang na rin turbo. Oh, lakas. Ayan, tignan nyo yung turbo. Yung mismong tubig na ang lumalabas doon sa bibig ng turbo. Kaya ang nangyari sa makina nito, pinasok ng tubig at bumaluktot din ang connecting rod. Daig pa niya ang nabaha. Kasi po, yung mismong pinapasukan ng tubig doon sa loob ng turbo ang bumigay. Yung iba, langis ang bumibigay, nasisira. Pero ito, yung mismong pinapasukan ng tubig or kulat doon sa loob ng turbo para magpalamig sa kanya, yun ang bumigay. At yung tubig ngayon pumasok sa makina, pumasok doon sa cylinder, nagbaluktutan ngayon ang mga connecting rod nito. Dinaig pa ngayon nito yung nabaha. Bihirang-bihira po yung ganitong kaso. Pero wala na tayong magagawa, nandun na po yun, bumigay na yung turbo. Nabili ko lang to sa sa Robinsons. All new multipurpose interior car cleaner. Maganda to nung kapag ginagamit to. Kapag talagang ito in-apply mo dito sa mga dumi, kahit na sabihin mo nga na yung mga grasa pa na yan, tignan nyo mga kapatid, ang bilis niya malilinis oh. Kaya kagabi, bumalik ako diyan sa Robinsons sa kanilang ano ba ang tawag doon sa Robinsons, yung hardware nila doon. Meron sila doon eh. Ba dito nakalagay dito? Handyman, sa Handyman. Bumalik ako sa Handyman. Mura lang to, 122 pesos. Talagang gandang panlinis. Hindi mo kailangang mag-ano ng sabon para sabunin pa itong sidings na to. Ang bilis niya makalinis oh. Tingnan niyo mga kapatid oh. Ito another tip ko lang po sa inyo. Murang panlinis. Matagal ko nang ginagamit to sa ibang mga sasakyan ko. Ipinanlilinis ko. Hindi siya masyadong matapang. Hindi rin siya mabaho, hindi siya makati sa kamay, pero talagang nakakatulong. Tingnan nyo mga kapatid. Mag-a-apply na ngayon ako dito sa Autorans ng tagalinis. Pero meron akong kakilala dito kahit na anong pilit ko na magsalita, ayaw magsalita. Ito ang alaga natin dito. Try mo linisin to. Yan. Pakita mo Glenn, dito ko sa kabila. Ito, madumi yan Try mo linisin, gamitin mo to. Sige, punas mo dyan. Punas mo. Sige, diin mo. Tignan mo nangyari. Pakita mo Glenn. Sa ilang punas lang, luminis na. Mga kapatid, hindi ako nag-advertise pero magaling talaga itong all new multipurpose interior car cleaner. Bumili kayo nito at pakikinabangan nyo po talaga. 122 pesos lang dyan po sa Handyman. Ito bago ang radiator, aluminum radiator. Hindi ito katulad nung radiator na nawaw mali tayo. Pwede mo bang kunin nandun sa kwarto? Kunin mo yung radiator na aluminum. Isang supplier ang binila namin, pero hindi rin alam kasi nung supplier na may problema yung radiator na pinadala sa atin dahil yung mga radiator po niyan, sealed type po kasi ito. Naka-sealed ang lagayan nito kapag binili mo. Pero itong radiator na ipapakita ko sa inyo, talagang kakaiba sa lahat ng klase ng radiator. Nilagay namin to sa crosswind pero wala po siyang labasan ng hangin
Walang daanan. Walang pasukan. Lagay mo mukha mo dito. Kita ba si Christian? Wala, hindi makita. Subukan natin, Christian, yung pinagpalitan mo na yan, na puro kalawang. Subukan natin. Okay? Parang sobrang dumi na rin ito. Oh, pero ito kahit paano, may aninag pa, no? Oh, sobrang dumi na rin. Oh, mga kapatid, kapag ganito ang kondisyon ng radiator nyo, kailangan ipalinis nyo talaga, hindi lang sa loob, pati sa labas. Kasi ito, magdudulot na to ng high pressure sa inyong air condition kasi hindi sa dinadaluyan ng hangin. Walang nagpa-pass through. At pwede ka ring mag-overheat kapag ganito ang sitwasyon. At yun nga, yung palaging kapag nata-traffic, hindi maganda yung lamig ng aircon, pwedeng ito ang isang problema. Dahil nandito yung yung fan mo na humihigop ng hangin, kaso barado, hindi rin niya ngayon mahihigop yung hangin na dadaan sa condenser. Pakita mo. Oh. Ayan, aninag pa naman doon, oh. Oh. Okay, tingnan mo to. Ito, tingnan mo to. Oh, kakaibang radiator to. Wala ka talaga makikita. Tay, kanina wala kayo rito eh. Oo, mukhang meron kayong tinitingalang pugad doon ah. Hindi, naantok. Buhay pa ba si nanay? Buhay pa si nanay? Patay na, kaya pala nandun kayo sa kapitbahay, no? Byuda. Byuda yun, di ba? Oh, byuda yun. Ay, sexy yun. Okay. So, sa Kuya Manolo, Pabis. Romero. Romero. Okay, Gloria Romero. Okay. Kuya Manolo, nakita mo naman siguro yung radiator mo kanina, no? Maganda, no? Pero ito kasi yung sinasabi ko sa inyo na radiator na nabili namin, talagang walang tingnan nyo, walang nilalabasan, walang dinadaanan ng hangin. Pansin nyo ba yan? Ayan, no? Kaya dito nagkaroon kami ng problema, pati nga itong mismong radiator, lumobo na to eh. Ngayon, pag itinapat mo yan tapat mo doon sa sinag ng araw, tignan nyo, wala kayong makita, Walang liwanag. Wala akong liwanag. So ito talaga defective at talagang reject po yan. Pero yung yan, bago. Itong sa inyo, hindi ho ba ganito? Baka mamaya ganito. Ha? Sinilip niya ni Christian. Christian, baka mamaya ha? Sigurado. Nasaan yung baso-baso dyan? Merong baso-baso dyan eh. Tay, tignan nyo. Ito yung baso-baso, tinanggal na natin Bakit ka ba tayo nagpakabit nito? Hindi ako sila ho nagpakabit. Hindi, tinanggal na ho nung sa amin yan eh. Pinakabit ho uli nung manugang kong isa. Okay. Tignan nyo tay. Ito wala namang naipon na langis Kasi ang tabraho nito oil cuts can. Yung langis sasaluhin ito. Ito yung can. Walang pumasok na langis. Kaya lang ito kung halimbawa po ito ay pinasukan talaga ng langis at napuno yan, magbabara pa siya dun sa hingahan ng makina. Lalo makakasama. Lalo makakasama pag yung breather ng makina ay nabarahan. Napuno. Total, wala namang blow-by yung inyong engine. Ilang taon na po ito? 21 years pa. Napakaingat nyo pong mag-alaga ng sasakyan. 21 years, walang blow-by. Siya po, maingat. Oo. At napakaganda pa nung kondisyon nung makina. So ngayon, nagpalit lang po kayo ng radiator. Apo. Saka pagbalik nyo po, ano yung gagawin natin ulit? Yung fuel injector po. Fuel injector, papalinis po natin kay Chip. At saka papakalibrate. Papakalibrate at magpapalit po tayo ng timing belt. So talagang gusto nyo pong magpabalik-balik dito sa amin, Kuya Manolo? Sana para nakikita ko kayo. Sino po? Talaga po ako Hindi po yung kapitbahay. Anak niyo po ba yan? Anak niyo po? Hindi po. Hindi po. Pinsan po nung... Huwag ka magsusumbong Atin-atin lang yun Pinsan nung manugan. Atin-atin lang yun. Ako, napakasarap pong magluto niya kasi yung nandun ay Kapampangan. Kapampangan niya. Kilala nyo na alam nyo na. So yun mga kapatid, si Kuya Manolo, saan pa po kayo galing? Ako ay galing sa Tandansora. Tandansora. Saan po sa Tandansora? Sa mismong Anong Carmel 5. Carmel 5. Hindi po sa Banlat yun, malapit ho sa Banlat. Malapit sa Banlat. Malapit sa Banlat. Kasi po ako tumira dyan sa Banlat, ilang taon din nung nag-aaral ako ng high school. Sa Landcom Village. Yung mga kasabayan, Sa Mindanao. Mindanao Avenue. Sa Mindanao Avenue. Ako ang siga nun. Nung nandoon pa yung garahe ng DM. Ako din nakasiga doon. Garahe, pag sinabing garahe. Ipagtanong nyo ang pangalan ko doon.
Doon ho ako mismo, doon sa may garahe. Sa garahe po. Ay, ano. Pag galing ko ng eskwela dyan sa Makati, abangan ko na yung mga DM na sasabihin, garahe, garahe. Sakay na kami noon. Dire-diretso na po yun. Hanggang sa garahe. Oo, hanggang sa garahe. Wala nang ibang sakay. Isang straight yun. Galing ng Guadalupe, garahe. Malit po talaga po to. Malit po mundo, ano po? Dito po tayo nagkita. At meron po kayong nakilala, ano po? Oo. Hindi ko natatanungin ang pangalan, baka bawal. Sexy, Kuya Manolo. Ay, marumi kamay ko, okay lang. Ayan po. Ang pick up po ni Kuya Manolo at siya po ay may na-pick up.